So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pasensya na talaga kung medyo napalayo na yung last 3 battles natin na re-reviewin sa PSP. Badang K-Ram, Andy G. Jonas, tsaka Poison 13, Rapido, pasensya na. Gahol lang ako sa oras ngayon, no? Kaya medyo naghahanap ako ng mga battles na medyo maikli lang. So eto, kaka-upload lang, Class G vs Nego G. Isa rin naman to sa mga inaabangan ko. Hindi muna ako nagtungo sa mga battle request nyo kasi nga meron akong mga battle na hinahanap, may mga battle ako na gustong panoorin. So ibalato nyo na muna sa akin itong January. Pasok na lang tayo sa request nyo by Feb siguro. So meron pa namang 9 days kasi January 22 ngayon, 2024. So I think meron pang 9 days. 'Di ba? So konti na lang, no? Konti na lang. Ibalato niyo na sa akin 'to para mapanood ko yung mga gusto kong panoorin. Huwag kayong mag-alala, this January ko rin naman ibibigay sa inyo yung 3 battles na natitira sa PSP, no? So kailangan ko lang ng mahabang oras doon kasi kita nyo naman yung mga battle sa PSP, 1 oras mahigit, di ba? Or kulang-kulang 1 oras. So I think kailangan ko ng mahabang oras doon para lagariin yung 3 yun. So ngayon medyo gahol lang sa oras, pero nakita ko tong Motus na Class G vs Nego G. Isa rin to sa mga gusto ko mapanood, gaya nung Diyos Katana, kaya siningit ko. Kaya i-review na natin to. Sa mga hindi nakakilala kay Class G, puta, siya lang naman ang unang champion ng Motus Battle League Pedestal, no? Siya ang unang champion. At sa mga hindi naman nakakilala kay Nego G, siya naman ang finalist ng Pedestal 2. So ang gandang matchup din nito, since tinalo ni 3D itong si Nego G, at tinalo din ni 3D si Class G sa flip top ahon. So magandang battle to. So huwag natin patagalin to. Let's go. Pasensya na nung huli kong performance. Kahit ako maluha-luha pa. Oo, yung huli kong panalo, puta purnada. Kaya yung utak biglang gumana. Kaya ngayon, parang quit ML. Walang sulat na ura-urada. Total may target practice na ng abala. Uulan ng mga bala. Yung sinasabihang nauubusan, nandito na agad kumakanana. At kala nyo, si Da Vinci yung nag-comeback kasi intro pa lang bumabaha na. Kaya ano Motus? Game! Game! Sabi ni Arik sa Break It Down, kakaiba daw estilo mong inintroduce sa amin, Brad. Kasi nga bibihira na yung ganyan. Di gaya noon, ang daming wak. Kukonti na yung tulad mong walang hiya na rapper at handang gawing tanga sarili para lang sa battle rap. Ha? Kasi yung Negros Occidental, ginawa niyang Negros Accidental. Huwag mong sabihing aksidente lang yon, tanga ka. Kasi ginawa mo ding oyster sauce, yung oyster sauce. Tangina mo, may toyo ka talaga. Ginawa niya ring negosyo, yung negosyo. Kaya di na ako nagtaka, ba't ka nalugi? Wala ka man lang suporta na nahuli. Patunay na hindi lahat ng negosyo bumibenta, lalo pag di mo pinag-isipan na mabuti. Right. Aminin na natin kumikita ka dito. Walang masama doon, basta legit. Pero ba't pinapabattle mo pa to dito? Basta may views, walang imik. Sinisira na negosyo mo, binibigyan mo pa ang permit. Palibasa, mukha kang pera. Ikaw, ito ha. Hindi ikaw. Kasi sabi niya sa 44 bars challenge na labas nung Glock, para daw sa 100 magrarap siya, halatang panggap. O eto, 100, wag ka na magrap. Gusto mo na pera gamit karera? Pues una, galingan mo muna kung ganun yung hangad. Pangalawa, lawakan mo yung tingin, wag lang sa tinatahak na pat. Kaya nga yan nakalimot sa tres, paano atat na atat. Yung tumatakbo sa isip, magkakwarta agad. Tangina mo. Sabi niya din sa kanta niya, Ultimatum, ang nawala sa tres, third yun, tumatakbo sa utak, kwarta agad.
Inang lupit nun. Sobrang laki na ng ini-improve ni Class G sa battle rap, men. From Motus na napanood ko siya, hindi pa siya sumasali ng pedestal. Hanggang sa sumali siya ng pedestal, nag-champion, hanggang nasa flip top na siya. Sobrang laki ng in-improve ni Class G. God! Sabi niya din sa kanta niya Ultimatum, ang pakay niya daw ay yung sweldo sa rap. Kaya pala binababoy niya yung liga gamit mga berso na wak. Porket di pa bayad tong idol nyo, ayaw pang itodo lahat, tang ina neto barat. Ano yan? Hinihintay mo pang tanungin ka, Nego, kung magkano sagad? Habang ako, tsinaga ako lahat ng to hanggang numingning ng diretsyo. Pero tumutodo pa rin sa Motus nang hindi humihingi ng premyo. Kaya kung dyan sa pangalan mo ay merong mumunting diskwento, mali ka nang iniinkwentro. Kasi walang silbi ang nego nyo sa hindi tumitingin sa presyo. Galing. Nego nyo hindi tumitingin sa presyo. Negotiable. Yun yung puno-punto ni Class G yun. Negotiable, nego. Hindi tumitingin sa presyo. Okay. Okay yun. Ganda nun. Tang ina? Ha? Ako pa mismo humingi kay M-Site kung pasusukatan ka na ba? Di lang to bawi sa mga taong nakukulangan sa gawa. Gusto ko ding alugin yung utak mong napuno na yata ng taba. Kaya mayuyurakan ka tanga, mauunahan ng kaba. Ganyan pag ako na yumayanig, mauuga ka talaga. Yo! Time. Okay, round 1 ni Class G. Yun, sabi ko nga, andun pa rin yung energy niya, andun pa rin yung power niya, kung paano ko siya inumpisang panoorin si Class G from Motus na hindi pa siya kasali sa pedestal, then Class G nung nag-champion sa pedestal, nung nakalaban niya si Raffian sa flip top. Lahat ng mga nakalaban ni Class G sa flip top mga kampiyon, 'di ba? Unahin natin sa debut battle niya kay Laxartis, champion. Then kay Raffian, champion din ng FRBL 1-up. Then round 3 tuloy. Pangatlong laban niya, third din na champion din. So kita mo yung mga binabattle sa kanya, sobrang quality rin kasi ano ba si Class G? Mahina ba si Class G? Hindi siya bibigyan ng ganong klaseng battle kung mahina siya. Kaya props kay Class G, puta. Nakita ko yung improvement niya kada battle. Ang lakas nun. Sobrang lakas nun. Kaya para sa akin, sobrang solid. Ang ganda ng performance niya dito. Para sa akin, hindi ko pa rin nakikitaan si Class G na nagtitipid siya. Even bumabattle na siya sa flip top at bumabattle pa siya dito, hindi ko talaga siya nakikitaang nagtitipid sa mga bara. Then effective lines, siguro yung round 1 niya medyo nakulangan lang ako kasi more online marking siya dito sa mga word plays ni Nego G sa past battles niya. Yun lang siguro yung pinaka mapupuna ako. Pero yun, delivery, performance, okay yun. Pero effective lines or haymakers, medyo yun yung pinaka hinahanap ko sa isang Class G. Okay, so yun, Nego G tayo. Napakaingay! Parang gumagawa ng kudeta. Kitang-kita naman pinagkaiba sa battle o musika. Nagbigay ng violet, puta, magkukulay ubi ka. Kasi hindi ka sinipot nung kalaban mo sa Bicol. Ayon ang naganap. Kaya result, Naganap, okay. nakipalakpak na lang siya sa masa. At yon ang Masa Club. Masa game! Class G! Champion ng Motus! Respetado sa Cavite pero sa Bicol hindi sinisipot, nakakaleche. Kawawa kasi nagpre para mapeste. Yung tipong maayos kang nagprepare pero yung trato sa ron hindi fair pre ano. Well played. Hindi, joke lang, wag kang KJ. Oo, alam kong nakakaputang ina yung iwan sa ere, tol. JK. Parehas tayong may G sa pangalan. Okay, JK, nakakaputang ina sa ere, JK, Juan Carlos. Okay. Tol, JK. Parehas tayong may G sa pangalan. Aba tama. Oo, parehas tayong Jilin, ang pangalan ng asawa. Parehas tayong pinisponsoran ng vaccine dose. Oo, 3 bagay ang pinagkapareho namin ng ka-rival ko. Puta, pinagkaiba lang natin
hindi nanood si Enigma nung finals nyo. Kasi kalaban mo nun, good kid, mabait, na bata. Kalaban ko nun, 3D, nag-addict, nayawa. Kaya oo, madaling mag-champion nung panahon na yun at dapat malaman mo, madaling patulugin na bata kalaban mo, mahirap patulugin na bata kalaban ko, tangina! Malakas Valenzuela yun. represent! Comeback mula sa pagkatalo ko ng finals. Oo, na-miss ko magtanghal. At alam kong you will do anything just to win. Eh kaso may kalaban kambal. Taragisto? Gustong dumikit? Eh may kalaban kambal, kay maaalis bro. Lalo't ngayon na na-miss ko yung gantong saya. Yung saya, miss ko. Gago, wag mo kong banata ng mga ML reference, tol. Di ako naglalaro niyan. At proudly kong dinidiga to. Tangina kasi, ultimo ba naman dito sa ultimo, mga ultimo ibibida mo? Kasi sabi niya kay Good Kid, kung hindi mo nakilala si L at M, malamang nag-ML ka lang. Hu! Anak nang. Yung baliktaran mo, tinira ko't hinanapan ng butas, tol. Analgram. Usapan namin, walang damayan ng asawa. G, alam mo yon na ako'y tutol sa mga linya na ganon. Kasi bakit ko kailangang idama yung asawa mo, tol? Hindi maganda yon. Wala akong sinabing pangit, ha? Wala akong sinabing pangit. Ako'y pas sa ganon. Tsaka promise, hindi ko ngayon dadamay si Jilin, tol. Tsaka na yon. Tsaka na yon. Pero wag kayo, sikat na yan si Clash G at ang pangalan niya, it's really big. Tangin ang pisngi yan, pang ginipig. Tangin ang pisngi yan, pang ginipig. Teka lang, puki ng ina. Pisngi yan, pang ginipig. Pero seryoso, tol. Pag-usapan natin yung mga issue na trending, ha, master? Kayong magjowa ba, nasaktan dun sa ending ng Katniel? Tangina kasi, oh. She's dating the hamster. Tangina, pagtapos ko sa walang pisngeng, ngayon sa sumobra naman. Leche, kaloko. Humigit, tas kumulang. Tapos same ding may trono. Pero pasalamat ka, di umano. Ito'y friendly at promo. Kasi kahit papano, G, ako'y kapuso mo. Pre, time nyo ako, 4 minutes na yun. Time, pangalawang banat. Okay. May slip up si Nego. Di ko alam kung promo ba talaga to o hindi, pero as usual, i-judge natin to kung paano natin nakita na panood yung rounds nila. So Class G, siguro okay, i-breakdown natin. Performance, lamang si Class G doon kasi naitawid niya, malinis yung mga verses niya, although umikot sa line marking yung Class G sa round 1. 'Di ba? Sinabi ko rin sa inyo. Pero malinis pa rin, andun pa rin yung punto, andun pa rin yung enerhiya, yung level. So props doon, Class G. Then round 1 ni Nego, ito to be honest, nagustuhan ko yung umpisa niya, yung mga wordplays niya, yung parado, tapos para ano yun? Tapos prepare, basta yung wordplay na ganun. Nagustuhan ko yun. Kaso pagdating ng second half, andun na yung nawawalan na ng effectivity, nag-stumble, nag-slip ups. So gustuhin ko mang itabla, actually gusto ko siyang itabla sa round 1, pero dahil dun sa naging performance ni Nego na nagkaroon ng slip ups, I think I'll go with Class G. Dikit to, na kumbaga kung naitawid ni Nego G yung performance niya sa round 1 ng malinis, itatabla ko yon. Pero dahil nga kahit na di ko alam, di ko sure kung non-tournament o hindi, or promo, hindi, mali. Non-tournament to, oo, pero di ko alam kung promo, pero judge pa rin natin. Pero since nakita natin yung konting dapa or slip ups kay Nego G sa round 1, I think I'll go for Class G sa score na 8-7. Class G 8-7. Class G. Sabi niya kay Ervin Pamoso, alam mong ang mas mahal ngayon, Vin, diesel. So diesel pala to. Saktong-sakto mapapamura ka sa gasolinang karga ko. Sinisigurado ko sa'yo. Sa daming gas-gas kong natamo, wala na akong balak tipirin yung kalidad. Lagi ng premium dala ko. Kasi ayoko matulad dyan sa karera mong mabagal laging takbo. O
Oo, nakilala ka sa music, kaso lang battle rap to. Nakakita lang na maliit na tsansa, biglang hobby, ganto, kaya nga mababody bag to. Sa akin pa nakipagpatatagan sa akapela, ay mga ngawit lang to. Okay. 2 beses umasang magkampyon. Kaso sa dulo, lagi siyang katay. Kinakapos sa kanyang pakay. Kaya ako nga nasabing mga ngawit lang yan, kasi tuwing finals, lagi siyang alay. Lagi Oo, siyang dinurog yan ni Philos no Siksik Bara Finals. Tapos sa Motus ang nag-champ 3. Pero yung mga tao nag-party. Deserve na daw neto ng large fee. Kaso anong silbi na sinasabihang malupitong mag-rap? Kung sa finals di mo naman makuha-kuha yung Cash G. Malupiton. Sakit. Kaya Cash G. Okay. Si Joel yun. Si Cash G. Malupiton official. Check nyo yun. di mo naman makuha-kuha yung Cash G. Sakit. Kaya pala hindi ka happy friend. Paano ba naman? Happy friend. Paano ba naman? Finale na, pero yung banat kabobohan. Kasi sabi niya, siya daw si Wolverine at di nyo mapapatapsilogan. Tapsilogan! Tapos magre-reklamo ka, ba't ka natalo? Eh yung sulat mo, di pa pang next gen. Yung Wolverine, kinunik mo sa Tapsilogan. Tapos magtataka ka, ba't ka na X-Men? Bobo ang puta! Pinagpatuloy ko pa yung panonood. Tinignan ko kung may pag-asa pa aba. Biglang ginawang orasyon, yung abortion. Alaglag na talaga. Sisilaban niya daw si Pilos sa may bandang gilid. Ganun daw siya magpaliwanag ng side. Tang inaantindi rin. Lahat nilang wordplayin. Tanga kahit ipaliwanag mo yung side mo, ang hirap mong intindihin. Gago na to, tapos ganung bara, kino-call out ni Balakid. Ano yan, gaguhan? Eh, ang dami nga niyang talo dito sa Motus, ginagawa nilang batukan. Kung sa bagay, humihina na si Balakid, mukhang ang kaya nilang baguhan. Kaya wag ka munang matuwa dyan, buang. Talagang kailangan lang ng parausan para muli siya na matunugan. Hindi mo ba naisip yon? Para matawag ulit siya na Balakid, ang kailangan niya lang talunan. Kaya kung ako sa'yo, magsikap ka. At pasensya na Balakid na bring up ka. Pero para mas posibleng matuloy yung laban na hamunin mo, yung nasa flip top na. Pero balik tayo dito kay Better Than Ever. Oo, di ba may sinabi kang ganon? Kaya nga sinulatan kita all day, wala nang madami pang rason. Kahit kailangan kong mag-save ng more ideas para sa flip top maging akin ang taon, ang trip ko na lang lagi mambaon. Kaya kung nung laban mo kay Archer, sabi mo pure gold ka, pues sa akin dali ka ngayon. Dali. Ayos. At para lamang alam mo, warm up pa lang yan ng mga banat. Sa lahat ng jackpot music, tong kagrupo nyo mapapahamak. Kaya lumapit na gustong yumakap. Sulitin na huli yung hawak. Kasi itataya ko lahat sa round 3 ko. Di nyo na mauuwi itong jackpot. Time, pangalawang banat. Okay, round 2. Overall performance na lang siguro to. Naging paano ko ba explain tong round 3? Parang mas masarap siyang i-judge as a whole. Parang hirap i-judge ng round 2 ni Class G na himay-himay na ganitong bara explain, ganitong bara explain. Hindi. As a whole na lang siya na kumbaga kung maitawid niya ng maayos, okay. Kung nagkaroon naman ng flaws or ng slip-ups, kailangan natin bawasan. So, ayun. Ang pinaka-ginajudge ko na lang dito sa round 2 ni Class G, yung performance, energy, aggression, yung pagiging agresibo, haymakers siguro. Pero okay naman eh. Okay naman yung naging performance niya. Medyo nahirapan lang ako i-judge yung Class G kasi parang galing ako sa panood kay Class G kay Raffian, 'di ba? Yun yung pinaka latest na panood ko kay Class G kay Raffian. Puta. Sobrang solid ng laban niya kay Raffian. So, I think nadala yun dito na alam ko yung isang yung isang kalidad ng isang Class G, kaya medyo yun yung hinahanap kong mga bara, no? Pero this time hindi ko kayang i-break doon yung mga lines niya na kulang eh. Parang kung halimbawa itong lane, yung punchline na to, yung 4 lines na to, hindi ko siya kayang yun lang yung i-break down or i-explain. Parang as a whole ko na lang siya gustong i-explain eh, kasi para buo, guess nyo ba?
Gusto nyo ba? Kasi nakukulangan ako kung 4 lines, 8 lines lang yung sasabihan ko, re-reactan ko. Mas maganda kung as a whole na lang siya. Kasi andun yung pinaka idea ng content or ng reference ni Class G, di ba? So, ayun. Kung napanood niyo kung napanood yung review ko sa laban ni Class G at Raffian, sobrang solid nun. Grabe yun. Parang every 4, every 8 nagre-react ako doon. Dito, as a whole ko na lang share. Titignan, no? So, maganda naman yung naging performance ni Class G. Solid yun. May mga tumatamang punches, haymaker kay Nego G. Pero, same attack dun sa ginawa niya performance sa round 1 eh. So, yun. Nego G, tignan natin. Yo, ako daw si Wolverine, tama. Delikado pag ako'y umapercut. At malayo-layo na yung tinakbo ng karera mo. Pero kung tuturing mo sarili mong jogger, not. Kung si Heb Abi nakaladkad ang QC, etong putang inang to nung nakaraan siya'y nakaangkas sa barkadang ang pangalan Yuki. Real talk, siya'y nagsiselfone habang nakaangkas di nakahawak sa balakang nung Yuki. Kaya pag andar, siya'y nakaladkad ng Rusi. Takinano kala mo magbabars-bars lang ako dito sa Class G, Nego? Pagkasemplang sabi nyo, tangina pre, puro gasgas na tong hiniram kong Rusi, ako mayayari neto. Gago! Hindi kita kaklase, hindi kita kabatch, hindi kita kasabayan, at mas lalong hindi ka bantog. Kaya anong gusto mong itawag ko sa'yo, class? Mate? Hambog? Oh, classmate, hambog, gago! Kaya pala sa kanyang sarili, gusto niyang ibansa. Classmate, hambog, ito yung mga panahon na yung classmate is kanta yun, rap yun ng hambog ng Sag Pro Crew, yun. Kung di nyo pa napapakinggan or di kayo pamilyar, sa ano yun, high school days yun, high school ako nun yun, napapakinggan ko yun. Sag Pro. Si Pilos, binigyan ng one lie ace. Si JN, tinapat kay Prince Rhyme. Si Nad, nakalaban na si Poison. Si Supremo, binigyan ng lip cram, lahat ng nakikitaan ni M-Site ng potential sa Motus, binibigyan niya ng kalabang bayaw from flip top. Wala rong mali siya. Puta, hinihingi ko 3GS din, ano to? Glenn Gepelano Galicia ang puta, sir. 3G lang to. Nag-backout ako sa pedestal 3 para paghandaan ka, kaso sa kalagitnaan ng paghahanda ko, sasabihin mo promo lang. Hindot ka ako. Sinayang mo yung mga tinugma ko. Simut gago, gusto ko sanang i-cancel to't bumalik sa pedestal, kaso sa M-Site ni-remove na ako. Tangina ka, bad trip. Kaya magpi-freestyle na lang ako, matik. Nakakatampo lang na pagkatapos akong i-add, sabay alis, ang puta. Ganun yung adlib. Ito'y simpleng parinig kay admin. Admin! Pasok mo ako ulit. Admin! Tangina, hindi ko lang masambit. Pero kahit di nyo aminin, lahat kayo dagdag karne sa line-up. Hindi nyo man ma-admit. Adlib, admin, admit. Pansamantalang pinuputol ng ads yung palabas at dito na magtatapos. Kaya ang masasabi ko lang dyan sa dumayong kampiyon, adios. Dumayong kampiyon? Gago, sabi ko may dumayong kampiyon. Sino yon? Adios. Round Adios. Okay, si Jos ng FRBL. Okay. Game! Mukha kang... Dumayong kampiyon? Gago, sabi ko may dumayong kampiyon. Sino yon? Adios. Round 2 game! Mukha kang tomboy na 20 anyos. O, di ba mukha siyang tomboy? Maging tapat tayo. Let's be honest. Tangina, nag-reference pa tungkol kay Aljur at AJ Rabal. Check nyo yung POI entry niya. Puta, naisip mo pang i-wordplay yung Aljur? Ha? Brainy ka? Brainy ka? Props! Kasi nagpakita siya ng 2 bote ng alak nung finals. Bilang reference, hanep! Naglabas ka ng 2 battle? Sa battle? Damn it! Yung laban na yun, di ba, pang-anim mong battle? Eh, ba't di mo pa ginawang 6 na battle? Bakit? Ha? Kasi kung usapang pagiging witty, creativity,
Delivery, bars, pati porte, ano? Walang uurungang taga-south. Lumampas man kahit saang border pa to. At saktong ginap South sa border. Northwalk nang malaman yung hindi kayo tatakbuhan ng taga-norte na to. Time, malimbanat, Class G. Okay, round same eh. Same. Malinis lang naitawid lang ni Nego G yung round 2 niya ng malinis, pero di ko alam kung may adlib ba siya or freestyle siya dun eh, pero feeling ko meron. Pero same yung performance nila. Gusto ko sanang, ang hirap, nahirapan ako sa battle nila kasi parehas silang may mga dull moments, parehas silang may mga, alam mo yun, flat. Gets nyo ba? So, parehas silang na hinahanapan ko ng mga effective lines, parehas silang hinahanapan ko ng mga haymakers, ng mga solid na suntok. Yun yung pinaka-hinahanap ko sa dalawang to kasi alam ko yung quality. Alam ko kung paano magsulat to eh. So, I think, nag-expect ako ng mataas sa battle na to. Pero, yung nakita natin sa isang Class G, sa isang Nego G, parang, nagmi-meet talaga sila halfway. May kulang akong inhanap, may kulang akong naririnig. So, ayun. So, round 2, itatabla ko siya. So, ano ba yung boto ko sa round 1? Round 1 pala, Class G. Round 1 Class G, sa score na 8-7 dahil nga may slip ups si Nego G. Round 2, pares na lang na itawid. I think mas mabigat lang talaga yung mga punto ni Class G eh, yung mga wordplay, yung mga punto niya. Pero tinapatan ni Nego G yun sa pamamagitan ng mga wordplays. Nagustuhan ko yung wordplays, no? So, kaya tinabla ko yun. Tatabla ko yung round 2 sa score na 8. So, 8-7, round 1, round 2, all 8. So, 16-15, Class G sa per round, no? Tinuturuan niya na agad mag-rap yung anak niya. Ayoko na sana naman bully. Kaso balita ko tong daddy, pag siya na yung bantay daw na duty, imbis turuan niya mabuti, tinuturuan niya mag-multi. Hindi niya pinapalabas all day, kaya ang alam lang na laro, wordplay. Bullshit na dad. Imbis turuan niya maging mabuting bata, tinuturuan niya maging si good kid agad. Huli ka, Brad. Pinagrarap mo na agad yung 8 years old mo na anak. Yung pakay mo, aking nasipat. Alam mong yung fame, sa'yo lilipat. Oo, pinapalitaw mo lang yung san mo para mas makaramdam ka ng sikat, di ba? Sinasama mo pa sa music video, tapos sasabihin mo na amuse sila sa craft mo. Porket yung views hindi na matanto. Eh nung tiningnan ko naman yung comment, puro ang cute naman ng anak mo, tarantado na to. Total nabanggit si Good Kid. Para mas mapansin, hinilantulad niya kay Good Kid yung kanyang sulatan. Puro catwords tsaka wordplay, di ba? Pinauso niya yan. Nung nakita nilang pumatok, nag-uunahan, inangkin pa nga ng tuso na yan. Puta, pinakitaan na nga ng good, inabuso pa niyan. O kinopya niya yung bata na yung galing waring tala, kuhang-kuha niya yung paghati at kung paano gawing bara. Tapos sinasabihan niya si 3D na kay GK rin na kay Gaya, siya rin naman para magkatira, F na F rin, maging bata, tanginang yan. Walang ibang alam kundi sumabit sa ibang pangalan, gaya ng sumikat si Misteryo. Nakisawsaw si Letterface, ganyang kadesperado yan si Nego. Gumawa din ng alter ego, nagpalit na ng pangalan Kesyo, hindi masyadong napapansin yung NG sa litrahan na parang alpabeto ang kaso. Galing. Kung lumabas ka sa palabas, lumabas lang na mas tanga ka. Kasi ginawa mo yan para makilala tapos nagmaskara ka. Tanga! Ngayon tinapat ka sa magaling na hitman at pinapaasinta. Madaling mapansin kasi nga papansin sa sintinang kang magbida. Walang takas kahit magtago sa pangalang iba. Kasi lalabas pa rin yung pagkanego pag tinaga na kita. Oo, hiwain yung katawan. Total gustong ma-expose ni tanga. Sabay usisain yung loob. Ang ganda nun. Ang ganda ng laro niya doon, no? Pag tinanego, lalabas pa rin yung pagkanego pag tinaga na kita. May linya si Class G kanina na hindi titingin sa ano yun, price, tas negotiable, di ba yung nego, something ganyan. So tas ngayon may linya siya na lalabas pa rin yung pagka-nego pag tinaga na kita. Yung taga sa presyo, pagbawas sa presyo, negotiable, ayun pa rin yun. Tas biglang iniba niya na taga, ano yun? Kasi nga papansin sa sintinang kang magbida.
Walang takas kahit magtago sa pangalang iba. Kasi lalabas pa rin yung pagkanego pag tinaga na kita. Oo, hiwain yung katawan. Yan, tapos bigla niyang iniba yung punto na hihiwain after dun sa taga. Okay. Total gustong ma-expose ni tanga. Sabay usisain yung loob gamit yung using dala. Desperado para sa desperado na maging tala pa siya. Pasabugin yung muka. Kablam! Ewan ko lang kung makilala ka pa. Tang ina ka. Ngayon gun version, Uzi, yung rat-rat na mini rifle or something ganyan. Tapos desperado shotgun yun. So sa mga naglaro ng SF before, alam nyo yun. Muka! Kablam! Ewan ko lang kung makilala ka pa. Tang ina ka. Ngayon babalik ako sa hideout, tila may tinataglay na cash bag at yung katawan mong sinunog ko, ang kinakailangan pa ay fire truck. At kung bakit gun burst lang ginamit ko, dyan sa pangalan ay may price drop, ganyan kababa kapag nego, di yan papantay sa price tag. Zayt, niligpit ko na yung pinatrabaho mo, wag mo nang isipin yung ginastos mo pa. At wala na rin akong iisipin pa na nego, yung transaksyon, tinapos ko na! Tangina, mahina. Okay, ito yung pinakamalakas na round ni Class G, no? Mas naigitan niya yung performance niya sa round 2 at 1. Although yung round 1 ay yung nakuha ni Class G para sa akin. Round 2 na continuous na maintain niya. Pero yung round 3, ito yung pinakamalakas na round niya. Andito yung mga punto, andito yung mga haymaker na I think masasabi ko na tumama talaga ng solid kay Nego G. So, nagustuhan ko yun. Humihina na talaga si Class G. Putang ina mo, humihina na talaga si Class G. Teka lang. Ano ba yung round trip ko? Putang ina mo. Yo! Magmula nung makatungtong ka ng flip top, hindi ka na tumanggap ng laban sa Motus. At yung paglapag mo sa mga event, halos bilang na rin. Malaki yung pagkukulang mo kay Christian Paulo at ito yung issue na mas dapat bigyang pansin o biglang naging. Mayabang na, real talk. Hindi to bintang as in. Pero sa likod na mga kasalanan mo kay Direk, tinatago niya, tol. Behind the scene. Kasi dati, mahiyain yan. Tas ang laki ng eye bag. Parang panda. Napaka-shy mo, par. Ngayon, mala grizzly. Agresibo. Style mo, gar. Dating panda, ngayon grizzly, puta. Bipolar. Very good. O, diba? Ganun pa rin yung estilo, walang pinagbago. Multi ni Looney, delivery ni Lance. Punyeta. Style snitch. O, pinaghalong Looney at Lanceta. Luneta. White Beach. O, pero idol na sa paningin nila yan eh. Pandiin nila yan eh. Inaasar mo pa yung hometown ni Rafian na Rizal. Ikaw tong Luneta, bariling kita dyan eh. O gaya ni Rizal, isulat mo yung kwento sa kwaderno at huling bukang bibig mo ako maglalagay. At sa halip na fuego, puta nego, ang huling maririnig mo bago ka mamatay. Sa mga hindi nakakaalam, reseller ako ng longganisa. At nag-canvas sa akin tong gagong to. Masyadong maboka. Puta, magtatanong lang, naka-wordplay pa. Gago, kaloka. Sabi niya, Negs, mag-i-inquire sana ako. Magkano pag tropa? Oo, magtatanong lang. Gusto ko sanang i-ask yung sa longga, ha? Longganisa. Tapos minulti pa ng gago. Ano, connected ba yung rounds? Oo, sinulid ko masyado. Ang ina mo, pandemic rapper. Tapos pangalan mo, Class G? Class G? Talagang sa klase mo ibinase? Puta, pinamukha mo lang na ikaw yung klase ng G na naging G nung nawalan ng klase. Bakit? 2009 pa lang ba? Nag-rap ka na? Meron ka bang 200 plus na kantang naitala? Ha? Nakapag-release ka na ba ng 30 music video sa buong karir mo? Lahat ba yan napanood na ng madla? Ha? Meron ka bang 50 mahigit na plake o trophy na napanalunan mo sa freestyle at rapcon? Di ba wala? Kaya tang ina, Class G! Lahat yan, hindi ko pati nagawa! Kaya anong sayo itong 2024? Gago, hindi natin kailangan dito magsumbatan. Ang kinin mo yung 2024 pag may 24 ka ng panalo sa FT, tas yung TF mo hindi na 2,000. O, magre-rebat ka.
Tip mo 10k. 10k. Kahit ano, yarap mo sa akin. Sabi ko 10k, kahit ano, yarap mo sa akin. Kahit ano. Kaya't nung dumating ang araw na gusto niya ng talikuran, ay huli na ang lahat at sa kamay ng kaibigan, no? Tinalo ka ng best friend mong si Terdy. At yun yung unang pagkatalo mo sa buong karir. Masakit? Masyado at sobra? Pinatay ka ng kaibigan. Yung dugo mo dumaloy sa lawn, tapos ibabalik ko yung anggulong longganisa kanina para mas klaro na tropa. Yan tuloy, tinaydor ka. Bakit mo kasi inas yung salongga? Ano, connected ba? Connected ba yung rounds? Connected ba yung rounds? Lahat na hinto ba? Sobrang galing ko ba magtahe? Kapag halang yung bituka? Tarantado kahit promo tong laban, sigurado, putang ina mo. Kahit promo tong laban. Ayan, nawala ako, time na nga. Nawala. Time. Time na. Mayay, para sa laban na yun. Tong ina na wala si Nego, pero ayun. Okay sana di lang niya na close na maayos yung round 3, pero round 3 I'll go for Class G. Malakas yung binigay na performance ni Class G sa round 3. Pero ando na yung Nego G, nasa momentum na si Nego G, pero kulang, bitin, hindi niya na close ng maayos yon. Hindi to yung Nego G na inaasahan ko sa battle na to, kasi Class G yan. Syempre kung ano yung prepare, kung ano yung naging paghahanda niya kay Terdy, syempre ganun din dapat, or ganun din yung pag-prepare niya kay Class G, kasi kampiyon, 'di ba? Kampiyon. So hindi to yung ine-expect ko kay Nego G. Sayang, kasi akala ko magiging dikdikan yung battle, pero as a whole, round 2 yung pinakadikit, kaya tinabla ko yun. Pero round 1 and 3 I'll go for Class G sa score na 8-7. Consistent Class G nakita natin sa all 3 rounds. Nego G medyo may mga slip ups, may pagkalimot. So yun, 7 tama, 7, 8, 7, 22. So 22 points para kay, kasi 7, 15, 7, so 22 points para kay Nego G. Then Class G 24. So Class G rounds 1 and 3. Tilig, ultimo 2, day 2, huling laban, magingay kayo para sa laban. Yung lalong pins, parang at kay kaaway, kay welcome back nga pala kay Class G sa Liga. Nego G, promo yung battle, bahala na kayo kung para sa inyo sinong panalo. Huwag lang kayong mag-away kayo, basta huwag lang kayong magpatayan. Yun, congrats sa atin lahat. Muna, hiningi ko talaga siya. Doubt lang sa Killions, kay Kuya Aldrin. Kay Nego, putang ina, hiningi ko talaga siya kasi dati palang pinapahinggan ko na siya. Yeah, kita-its tayo sa flip top, men. Lalasan ko. Yo, pasensya na wala yung last 2 lines, putang ina. Pero shoutout sa ito. Sa Solido Ema, kay Carlo, kay Ron. Okay, so promo nga yung battle, pero para sa akin 1 and 3 Class G yun. So wala na tayong masyadong post interview or post explanation sa battle. Yung pinaka battle itself yun yung pinaka naging sagot, no, sa naging outcome. Okay, so ayun, Class G versus Nego G. Pasensya na kung medyo humaba yung pag-aantay nyo dun sa PSP, pero sabi ko nga sa inyo, nagagawal kasi ako sa oras ngayon. I think kailangan ko na mas mahabang oras para review yung last 3 na battles sa PSP, pero makukuha natin yan, re-reviewin natin yan, wait lang. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.